Hello guys, and welcome back sa ating video. Raw vlog lang muna tayo ngayon. Papacheck ko kasi itong bike kasi itong ilaw dito sa plate number ayaw umilaw. Dapat kasi umiilaw yan. So, ang agenda natin ngayong araw is pupunta tayo kay na Yuki Moto. Kasi nga yun nga, papacheck natin yung tail tidy. Wala yung ilaw eh. Tsaka bala ko rin sanang papalitan to. Kaso wala yung RFID stickers natin, papapalitan na lang din natin siguro. Meron akong binili, dala ko dito sa may itong box, ay itong bag na to. Ito yung plano kong ipapalit. Ayan. Wala kasi akong tools para matanggal yung screw. So yun lang naman. Cold start. Time check 12:58. Medyo madumi yung bike kasi galing nga tayo sa ride, no? Nag-KBM tayo nung nakaraan. Hindi pa natin nakapalinis yung motor. So doon na lang kina Yuki Moto. May bike wash naman din sila. Ricardo, music off. Music off. Sorry, meron palang music kanina, sorry. Yun nga, ano ngayon, holiday ngayon, Chinese New Year. So sa ating mga Chinese friends, Happy Lunar New Year. Happy Chinese New Year. Alright? 2 bars, bounce na tayo. Alright, let's go. Bala ko rin sigurong palagyan to ng fender. Kasi nakatil tayo din nga tayo. Yung sa may fender, sa may gulong. Nangyari kasi yung OBR natin, basang basa. No, nag-rides tayo pa Kibyang. Bahala natin kung anong options natin mamaya. Basang basa kasi yung likod niya, naawa naman ako. Pag napapadaan kami sa tawag dito sa konting basang kalye lang basa agad yung likod niya. Nakatiklop din kasi pasaway din kasi tayo nakatiklop din kasi yung ano natin, plate number. Pwede ko siguro i-open kumbaga nakalabas yung plate number para kahit paano may cover siya. Pero tingnan ko pa rin, tingnan ko kung okay yung itsura nung fender ni na Yuki Moto, aftermarket fender na naka-mount sa may rear axle ba yun? Yung naka sa gulong. Ayan, parang ganito, similar sa ganyan. Similar sa nasa screen. Si na Yuki Moto nga pala, para silang go-to shop na mga naka CB650 Ducati. Para silang go-to shop na mga naka CB. Although lahat naman ginagawa nila, lahat ng brands. Pero halos lahat ang nagpagawa sa kanila. Kumbaga most of their customers is owners ng CB650R or CBR 650R. Pero yun nga, lahat naman ginagawa nila, lahat naman ng make. Meron nga sila last time, meron silang client doon, Harley Davidson naman. Uy, may BRZ yun, nakita nyo ba? Sarap magmotor, holiday wala masyadong traffic. Tsaka yung busino ko pala minsan hindi gumagana. Although naka-relay kasi siya, pag pinipindot may minsan gumagana, minsan hindi. Papacheck ko na lang din sa kanila. Ricardo, music off. Music off. Commonwealth. Ano ba talaga sa part na to? Wala na yung busino ko. By the way guys, grabe yung balita dun sa Marilaki nung nung Sunday. Grabe yung aksidente. Tapos yung mga comment pa, ang daming galit Pero sino bang hindi magagalit sa ganun, di ba? Kasalanan din naman talaga ng mga rider. Although, ewan ko, syempre nag-e-enjoy din kasi sila kaya hindi nakakapag-isip ng maayos. Parang ewan ko, may face din siguro yan. Kumbaga kung syempre pag mga medyo bata-bata ganyan, talagang pabilisan talaga gusto
Pero ewan ko, siguro tsaka yung mga bago pa lang magmotor no, syempre gusto hype pa yan gusto mga banking, mga speeding. Pero ako naman, lately lang naman din ako nagbuang motor pero ewan ko, uncomfortable ako sa mga ganun, yung mga overspeeding tapos banking. Saktang chill ride lang tayo, dire-diretsuhan lang. Although siguro kasi nasa age ko na rin, syempre medyo di naman tayo bata siguro kaya medyo mature na rin tayo mag-isip. Pero yun nga, grabe talaga yung aksidente na yun. Mangyayari, mahigpit na tuloy sa Marilaki. Good thing din naman, para at least meron ng bantay din talaga lagi dun. Pero mas okay na yan, ganyan na maraming bantay ngayon dun, para safe din talaga. Kawawa din kasi talaga yung mga nadadamay, lalo na yung mga kotse na ano, mag-road trip lang kasama yung family. Isipin mo pag may kasamang bata yan, tapos nabundol ka ng mga bumabangking dyan. Kahit sa bata, syempre sa bata may trauma yun Pero yun nga, sana talaga matutukan na talaga yung Marilaki. Tsaka kahit sana sa gabi mayroong bantay, kasi kahit sa gabi minsan maraming bumabangking dyan Kasi minsan umakakad kami dyan sa Marilaki, nakakotse. Kahit gabi mayroon pa rin talaga mga naglalaro talagang mga malalakas yung loob. Sana kahit sa gabi mayroong bantay. Although mahirap kasi yung situation doon, walang signal, madilim, di ba? Ewan ko lang kung ano magiging strategy nila sa ganon. Pero pinakasagot talaga dyan is disiplina talaga sa mga gumagamit ng kali. Wala na talaga yung busina. Oh my god, sarap mag-ride ngayon kasi kahit tanghali medyo malamig pa rin yung hangin kahit dito sa Metro Manila. Parang masarap mag night ride ngayon pa Tagaytay. Marilaki sana kaso may parang hindi maganda yung ngayon hindi maganda yung Marilaki ngayon. Tagaytay na lang siguro, pero palagi na kasi tayong Tagaytay parang nakaraan Tagaytay lang natin. A week before that Tagaytay din. Okay, malapit na tayo kay na Yuki Moto. Diyan na lang sa unahan, mga 10 minutes 5 to 10 minutes. Let's go. Wait lang, takot ako. Let's go, dami ginagawa. So wait lang tayo guys, pacheck lang natin tong tail tidy. Habang nag-aantay nga pala tayo, umorder muna tayo ng takoyaki dito sa cafe ni na Yuki Moto, tsaka milk tea. Kaya kung gusto niyo din tumambay, actually kahit wala nga kayong papagawa sa mga bike nyo, pwede kayong tumambay dito. Ayan, may mga menu sila, ayan, may mga pagkain. Ayan, kung gusto niyo mag-chillax lang, ayan, pwede kayo tumambay dito sa Yuki Moto. Boom, naubos bigla, nawala ng parang bula. Masarap kasi siya guys, try nyo, kapag napadaan kayo dito, try nyo tong takoyaki nila. So ayan yung mga menu nila, ayan yung pinaka-lounge area nila. Ayan, so sobrang chill lang. So ito, check na yung pinaka-wiring nung tail tidy, tsaka yung busina, pinapa-check ko na rin bakit bigla siya nawala. Kanina nung papunta tayo dito, mayroon pa, pero ngayon pagdating natin dito, talagang nawala na talaga siya Okay guys, so paalis tayo dito sa Yuki Moto. Hindi ko siya napagawa yung busina kasi medyo busy sila nag-walk-in lang kasi ako. Pero napailaw ko yung napailaw nila yung ilaw dito sa plate number. Pero lang siya, pundido ng ibang ilaw. So papalitan na lang natin next time. So paalis tayo dito sa Yuki Moto. Alright, hindi pa naman masyado traffic, tsaka medyo maaga pa naman, 3:30. So tatry kong dumaan sa may Motoscoot, sa may
Malapit lang yun sa Aurora eh, sa may Katipunan. Na-try ko baka pwede pa nilang magawa ng paraan itong busina. Wala yun, nawala na talaga siya. Sana maraming bakante para makasingit tayo doon. Pag wala, edi balikan na lang natin next time kung ano, kung magkaroon tayo ng spare time sa mga susunod na araw. Alright, let's go, biyahe muna tayo. Okay guys, ito dito na tayo sa may Kalayaan. Iisip ko kung tutuloy pa ako dun sa Motoscoot. Alas 4 na rin kasi. Parang nakakatamad na. Next time ko na lang siguro papagawa to. Oo, next time na lang, nakakatamad. Alas 4 na rin. The next day. So yun guys, good morning. So susunod na araw na, no? So, pabalik tayo ngayon kina Yuki Moto kasi nga ayos natin itong busina. Hindi na tayo natuloy doon kina Motoscoot last time kasi hapon na. So since galing naman tayo kina Yuki Moto, doon na lang tayo babalik. Tsaka may mga papa-install din tayo mga accessories. Ito yung windshield, papapalitan natin. Yun nga lang, mawawala yung RFID sticker natin. Tsaka may mga binili akong mga sliders dito, yung sa front axle tsaka rear axle. Matagal ko na itong binili, sa Shopee lang naman to. Hindi ko pa kasi na-install. So papa-install na rin natin. Ay, sorry ate. So yun guys, nagpagas muna tayo dito sa may Petron Commonwealth. Sana ubos na yung gasolina natin. At traffic na nga. Oh my gosh. Traffic na kuya, harangan mo na. Let's go. 11 o'clock na, tanghali na, mag-lunch break na sila. Nakakahiya, late tayo. Woohoo! Chain cleaning lang kuya, tsaka papaayos ko yung ano, yung wiring ng busina. Nag-message na ako kina sir kahapon. Ayan, so chinek agad yung bike natin. Ayan, initial inspection lang muna. Routine talaga nila to kapag magpapa-service kayo dito sa Yuki Moto. Ayan, overall check up sa bike nyo, walk around. Tapos pag may nakita sila, i-inform ka nila. So yun. After nila i-inspect itong wiring ng busina ko, nakita nila na baliktad pala yung pagkakakabit ng relay. Kaya nung una gumagana siya, tapos eventually nasira na rin. Ito pala yung mga nakasalang mga bikes ngayon. Ayan o, lahat yan CB650R. Diba, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5 5 agad. Ito nakabit na yung front na slider. Tapos ito na yung bagong windshield natin. Ayan. Yung una transparent Ito matte black na may gloss black. After ma-install yung mga accessories natin, tsaka ma-rewire yung busina, ma-repair yung busina, diretso bike wash na tayo. Okay guys, so tapos na tayo dito kay Yuki Moto. Ayan, so napalitan na yung visor natin. Tapos yung busina gumagana na. O, diba? All goods na. Tsaka napalitan na din yung ano, yung tail tidy pala ng ilaw nung nakaraan. Okay naman siya, gumana. Kaso, pundido yung, mahina yung lang ilaw. Pero ngayon okay na siya. Ayan. Basta mamayang gabi makikita yan. Pero all goods na yan. Shoutout kina Yuki Moto again. Thank you. Alright, let's go. Ito yung wag mong susundan or wag mong didikatan kapag traffic, itong truck ng basura. Woo! Bango! Fresh! Maximus.
So yun nga no, shoutout ulit kina UK Moto. Sobrang solid dyan, lalo na pagdating sa mga CB650R or CBR 650R. Ayan, sila talaga yung ano tawag dito, sila talaga yung go to shop when it comes to this bike. Although kahit anong make naman, kahit anong brand, sinaservicean naman nila. Pero most of their customers kasi, ayan, mga naka CB650R. Solid yung service nila. Ano kasi ina-explain talaga nila yung mga ginagawa bago gawin, kung ano yung mga existing na problema pag may nakita sila. Isa talagang hinihimay talaga nila. Nangyari pala dito sa bike, kaya pala di bumubusina. Mali pala yung pagkaka-install ng relay nung una, baliktad. Ini-explain sa akin pero hindi ko masyado maintindihan. Pero in short, ano siya, baliktad yung pagkakalagay. Tinanong ko nga kayo, sabi ko, safe ba yun? Di ba parang delikado yun sa bike? Hindi naman daw kasi may mga fuse naman and shit. Pero yun nga, sobrang solid nung ano nila, ng service. Dito lang sila sa may Commonwealth, sa may malapit na sa SM North, SM Fairview. Tapos kung medyo malayo man sa'yo tong lugar nila, nag-service, nag-home service naman sila. So all goods yan, magpapa-appointment ka lang sa kanila. So yun lang guys, no? Dito ko na rin tatapusin yung video. Kung umabot ka man dito sa part na to, napakalupit mo, thank you sa pagstay hanggang dulo. Ayan, so kung nag-enjoy ka man dito sa video natin, wag mong kalimutang mag-like, mag-comment and mag-share. Tsaka pag gusto mo pang makakita ng ganitong klaseng video or any related video sa CB650R or sa mga susunod nating ride, click mo na rin yung subscribe button tsaka yung notification bell para updated ka sa mga next video natin. Alright, yun lang. Thank you sa panonood. Ride safe kayo. Peace out.